So yun na nga guys, nakabalik na tayo dito sa sa Canada. Kwento ko sa inyo yung nangyari. So nakakalungkot pala guys, hindi pala siya madali kasi di ba dito, kasi di ba yung mga bata nakasama ko na sila eh. Kasi dati di ba longol ako, kaya longol ako nun eh. So yung nakasama ko lang, baby pa si kuya nun, si Kale. Kaya parang wala lang, parang okay lang na maglongol ako. Pero nung nagano ko guys, nung local ako, dito lang ako sa sa downtown, nakakauwi ako everyday. Ano siya, maganda sa pakiramdam. Eh ngayon, hindi na ako nakakauwi everyday. So malungkot. Pag maglunghol pala ako, hindi ko na makikita yung mga bata. So parang ang nangyari, di ba? Nasa Pilipinas sila ngayon. Malungkot guys. Iba yung pakiramdam na kasama ko sila, na iba yung pakiramdam na kakauwi ako everyday, tapos nakakasama ko sila. Hindi na yung as in, iba na yung pakiramdam. Hindi ewan ko, parang kasi kala ko kaya ko. Hindi pala. Talaga guys, as in nung pagpunta ko rito guys, sa aeroplano, sa airport, natulo na yung luha ko, naiyak na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ayun nga, dahil nasanay kasi ako na pag nauwi ako, nakikita ko yung mga bata, nalalaro ko yung mga bata. Ngayon wala na guys eh. Lalo ngayon, tayo dito, nasa ako ngayon, ako lang mag-isa dito, di ba? Malungkot. As in malungkot, hindi siya, ewan ko ba, kala ko lakas ng ko nun eh. Tayo dito, lakas ng loob ko nun eh, na dun muna nga sila para tayo dito, para kahit paano namin yung makuha namin yung gusto namin. Pero yun nga, mahirap pala guys, hindi siya ganun kadali. Ewan ko kung paano, kasi yung usapan namin is at least 1 to 2 years doon. Yun ang usapan. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, hindi ko alam kung kung ganun pa rin. Kasi yun nga, iba talaga guys yung iba yung pakiramdam na andito sila sa wala sila. Kala ko kaya ko, pero yun nga, ewan ko, kaya naman siguro, pero malungkot guys. Hindi siya nakakatuwa. As in malungkot, nalulungkot talaga ako eh. Hindi siya maganda. Hindi ko alam kung kung kaya. Eto, pala, lumabas pala ako ngayon kasi may inasikaso lang ako. Kaya lumabas muna ako. Kaya ayun, pwede kong makwento sa inyo ang nangyari. So yun nga, I think 5 to 6 years ago, so plinano namin yung ganito na yun nga, uwi sila sa Pilipinas, ma-experience nila yung Pilipinas. So yung mga bata ay ma-experience yung Pilipinas kasi di ba dual citizen naman kami. So gusto ko maparana sa mga bata yung Pilipinas din, para yung culture nila hindi lang dito sa Canada. Yun ang reason kaya umuwi sila sa Pilipinas din. So kaya hindi naman agad-agad plinano namin yun. Matagal na plano yun guys. Hindi naman morning. Hindi naman may good morning sa akin. Hindi naman plinano namin yun ng isang buwan o kaya isang araw tapos ginawa na lang namin. Hindi ganun guys. Plinano namin yun at least 5 or 6 years ago. So lagi namin pinag-uusapan yun na yun nga, na gusto namin maparana sa bata at ma-experience ng bata yung Pilipinas din. Diba? Kasi iba pa rin sa Pilipinas, diba? Kasi lalo sa amin na doon ako lumaki, doon kami nagkaisip. So iba pa rin ang Pilipinas. Kasi diba kung dito ka lumaki sa ibang bansa, syempre yung isip mo, dito ka na rin tatanda. Pero para sa part ko, kasi dito sa Pilipinas ako nagkaisip, sa Pilipinas ako lumaki, so Pilipinas pa rin talaga ako.
So yun nga, so ginawa na, sinakatuparan na namin yung plano namin. Kaya lang hindi siya madali. Kasi iba na kasi guys eh. Hindi na siya yung kagaya nung dati na ano na okay lang na wala ako lagi. Kasi nung lunghol ako, kasi kahit pa naman wala ako ng isang linggo, nakaka-uwi pa rin ako. Nakikita ko pa rin sila ng Saturday or Sunday. Kaya kung isang araw man sabihin natin, nakikita ko pa rin sila. Ngayon talaga guys, wala eh. Nandun sila sa Pilipinas, so dito ako. Malungkot guys. Malungkot. Tapos mag-isa lang ako dito. Tapos pero yun nga, para sa pangarap, para sa future, na may mga plano kasi kami na gusto namin magawa. Kaya lang may sacrifice na ginawa. Kasi di ba, hindi mo naman makukuha. Sabi nung kaibigan ko nga, hindi mo naman makukuha yung gusto mo na sabay-sabay. Kailangan may isakripisyo ka rin talaga. So yun nga, yung family, yung nasacrifice, hindi pala maganda guys. Kasi hindi maganda. Ayun, naluluwa ako. Sorry guys ha. Hindi siya maganda. Nakakalungkot. Iba kasi na nakasama ko na kasi yung mga bata eh. Parang gusto ko nandiyan lagi sila, nakakalaro sila. Iba na talaga ngayon, hindi na kagaya ng dati. Ewan ko ba, parang gusto ko nandiyan lagi sila. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, baka hindi na sila abutin ng isang taon, bumalik na sila rito. Kasi din na ewan ko ba, nagdalawang isip na ako guys eh. Malungkot, as in malungkot talaga. Hindi siya madali. So nung pagpunta ko nga dito sa aeroplano, naiiyak ako guys eh. Kasi yun nga, wala na din makulit, wala na ano. Sabi naman namin, sabi ko kay Mrs. na baka baka mawala din, baka pag na-busy na ako, hindi ko na sila maisip. Parang ganun. Ewan ko ba? Ang hirap pala guys, hindi siya, ulit-ulit ako, hindi siya ganun kadali. Kasi nararanasan ko ngayon eh. Nararanasan ko siya ngayon. So, ewan ko. Iyak na lang ako sa tabi. Sa gabi, naiyak na lang ako. Kasi wala sila eh. Ewan ko, parang iba na yung nag-mature siguro ako. Talagang family-oriented na ako, ganun siguro. Iba eh. Kasi dati okay naman eh. Pero yun nga, dati nga, nakaka-uwi pa rin naman ako. Ngayon, wala talaga guys. Wala sila eh. Isipin nyo naman eh, Canada, Pilipinas, ang layo ng deep, ang layo. Buti sana kung pwedeng uwian eh. Hindi eh. Malungkot guys, as in malungkot. Pero para sa pangarap, siguro saglit lang, tiisin ng konti, tapos tingnan natin kung ano mangyari. Kaya nga, yun nga, sabi nga ng kaibigan ko nga, di ba, inuulitin ko lang, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo, may kailangan ka i-sacrifice. Siguro konting sacrifice, hindi ko alam eh, hindi na parang konti eh. Malaking sakripisyo na yun nangyayari kasi yun nga, hindi ako sanay ng ganito na eh. Malungkot guys. Ay, so sa mga pala, papayo ko pala. Baka gusto nyo rin gawin tong ginagawa namin. Parang it's either pangarap mo sa pamilya or kasi may pangarap ako sa pamilya ko eh, or hindi ko sila makasama. Kasi kung kasama ko sila, kaya naman, kaya lang slowly ang mangyayari, hindi agad-agad makukuha yung gusto namin, dahan-dahan siya. Pero kung siguro may paraan naman, hindi ko lang alam pa kung anong paraan para makuha namin yung gusto namin. Kailangan siguro pag-aralan pa namin mabuti kung ano.
Kasi pinag-aralan naman namin ito 5 to 6 years ago Kaya lang, ito nga nangyari ngayon. Parang ako yung bumibigay. Tapos, ewan ko. Hindi siya ganun pala kadali. Iba na kasi pala talaga na, yun nga, 2 taon kung kasama yung mga bata, ay 3 taon kung kasama yung mga bata lagi, uwi-uwi Kaya iba sa pakiramdam, guys. Kaya ang ginagawa ko na lang, trabaho. Tapos, yun nga, lagi ko naman silang kausap. Pero iba pa rin na makakasama mo talaga sila. Hindi, iba yung pakiramdam na kasama mo ang pamilya mo talaga, na nakakauwi ka everyday, nakikita mo sila everyday, nakakasama mo pagtulog everyday. Ngayon, mag-isa na ako Nakakalungkot. Tapos pala, so balik ako sa trabaho ko rin. Nung bumalik na ako sa trabaho ko, so yun nga, sakit ng katawan na naman. Tapos isa pa so ba iniisip ko pa kung aalis ba ako sa trabaho ko or hindi. Kasi isa pa yung trabaho, di ba? Sa trabaho ko pagod katawan talaga. Pero at the same time, maganda naman yung sahod. Hindi, mas malaki yung sasahurin ko sana kung mag-long haul ako. Kaya lang, pag mag-long haul naman ako, yung trabaho ko ngayon, mawawala yung yung seniority ko. So pag nawala yung seniority ko, pag bumalik yung family ko, back to zero na naman ako, bababa na naman yung sahod. Tapos yung seniority nawala na naman, halimbawa bumalik ako sa trabaho ko at maglumipat ako ng long haul, kasi sa trabaho ko pwede ako mag-quit, tapos within a year pwede ako bumalik, pero yung seniority nawala na. Kaya hindi ko alam, guys, kung anong magandang gawin. Payuhan nyo nga ako, guys, kung anong magandang gawin, kasi mahirap pala, hindi siya ganun kadali. Kala ko hindi ko pala kaya, guys. Hindi ko pala kaya na wala yung family. Gusto ko nandito sila. So siguro matagal na sila doon ng 6 to 1 year siguro. Kasi yun nga, gusto ko pa experience rin, tiisin ko na lang yung lungkot para ma-experience ng mga bata yung Pilipinas, para makasama ng family ko yung mga family nila. Matatanda na rin kasi yung sinanay. So yun, makasama muna nila. Okay naman sila kasi may kasambahay naman kami nakuha. So nakakausap ko naman sila lagi, nabibigay ko naman yung mga gusto man nila. So dahan-dahan siguro makukuha namin yung gusto namin. Pero yun nga, malungkot lang, guys, talaga. As in, malungkot talaga. So yun muna, guys, Tapos pala, pakita ko sa inyo na homeless na ako halos dito. Hindi naman homeless, pero yun nga, wala na akong bahay kasi di ba may nag-rent sa bahay. So pakita ko sa inyo kung saan ako natulog. Wala, sacrifice muna, di ba? Hindi ko alam kung ano, guys, na ano ako na nahihirapan ako mag-decide kung anong gagawin. Kasi yun nga, hindi ko makukuha lahat ng gusto ko Kailangan ko may sakripisyo na isa. Pero at the end of the day, ako pa rin yung kailangan mag-decide. Kaya dapat sa pag-decision ko na to is tama sana. So para sa family, guys, hindi para sa family naman to Lahat ng ginagawa naman is para sa pamilya namin, para sa future namin. So kahit pa malungkot, kahit pa mag-isa ako rito, bahala na, guys. So salamat pala, guys, sa subaybay sa vlog namin. So pa-share na rin, guys, subscribe na rin kami. At kung may tanong kayo, guys, gusto niyo malaman kung anong mga nangyayari dito sa akin, PM nyo lang kami. Alam mo, may nag-PM sa amin hindi ko lang alam ko nasagot na namin. So salamat, guys, Bye.